So sabi po ni Aneb A. Bilbar, bakit ngayon lang po kayo nagsabi ng gospel, marami na ang nakakaalam. Parang nahuli pa yata kayo sa pagtuturo ng Bible, synoptic. Paano na yan? Ang dami na ng mga Bible study ngayon sa school, sa palengke, sa James Hospital at iba pa. Mas ahead pa nga ang karunungan nila sa mga kaalaman na sinasabi nyo. Sa Roman Catholicism, gaya-gaya lang ba tayo? Kawawa talaga yung mga miyembro at constituent nyo. Hindi nila alam na pinagtuturo na ay hindi alam ay di aral sa Biblia, gaya ng pagsamba ng mga rebulto na higit pinagbabawal sa Diyos at ng Biblia. Nagtatanong lang, I was once a Catholic teaching catechism. Yan po yung sabi nitong manong Aneb A. Vilbar. Okay, so yung context po nito, mga kapatid, ito po ay kanyang komento po dun sa isa sa mga video dun sa Karunungang Katoliko sa homily po ni Father Egay Doroteo Quiapo Church, mga kapatid, na kung saan sinabi niya po doon sa kanyang homily, hindi naman po Bible study. No? Hindi siya kagaya ng Bible study na ginagawa ng mga Protestant. Kaya yan yung sinabi nitong si Aneb. Ngayon, nagbigay ng idea si Father Egay about dun sa sinasabing Bible study, but not the Bible study na alam natin sa Protestant. But yung Bible study kung saan ini-study talaga yung Bible, kaburno. Kaya nga, may nabanggit siya na synoptic Ayan sa synoptic gospel. So yun yung tinutukoy na Bible study ni Father Egay. At nasabi niya po yun sa homily niya. Nilinaw niya po yun na iba yung Bible study at iba pa syempre yung homily. Kasi isa yun ongoing yung mass, mga kapatid. So yun po yung konteksto nung katanungan niya dito, kaburno. Nung isang probably isang dating katekista daw. Ayan. Grabe naman yan. Dati daw siyang katekista. Parang ang hindi naman halata sa kanyang comment, hindi naman totoo yan. Unang-una, Brother Gabriel, sabi niya, bakit ngayon lang po kayo nagsabi ng gospel? Marami na ang nakakaalam. Mali. Mali yan. Yes. Anong sinabi mo ngayon lang nasabi, ngayon lang nagsabi? Ito talagang akala ko pa naman ano ka, katekis ka na di totoo yung mga sinasabi mo sa comment mo. Pero saan ka ba nakakita ng nagtuturo ng katekism tapos sasabihin mo ngayon lang nagsabi ng gospel? Sabi pa niya, ang dami ng mga Bible study na ngayon sa school, sa palengke, sa jail. Mali din yan, Brother Gabriel. Bakit mali, kapatid na Gabriel? Tandaan natin, dalawang uri ng gospel. Yung isang gospel, yun yung true gospel. Yung isang gospel naman, yung false gospel. Sino ba yung magdadala ng false gospel? Basahin natin ang ikalawang Korinto 11:13 hanggang 15. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Ayun, so maliwanag. Ito pala yung mga magpagkunwari ng mga ministro ng katwiran. Sila yung nagdadala ng false gospel. Ayun. Binalahan na tayo ni Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo 4:3 hanggang 4. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbunton sila ng kanilang sarili ng mga gurong iyon sa kanilang sariling mga masasamang pita at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Ayan, maliwanag, kapatid na Gabriel. Kaya, nako, ano ba itong mga kathar na ito? Ito example, kapatid na Gabriel. Basahin natin ang ikalawang Tesalonica 2:15, kapatid na Gabriel. Kaya nga mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Di ba maliwanag dito? Dalawa pala yung forms ng aral. Yung isa sa pamamagitan ng salita, yung isa sa pamamagitan ng sulat. Kaya nga, yung kanila, Bible alone. Katha ba yan o hindi? Katha yan. Kaya nga sa ibang isalin, basahin natin yung sa
Sambayan ng Pilipino ba yon? Dahil dito, mga kapatid, magpakatatag kayo at manindigan sa mga tradisyong itinuro namin sa inyo sa salita o sa sulat. So, klarong-klaro kapatid na Gabriel, 'di ba? O yan ang hindi alam nitong nag-comment na ito, katekista pa daw. Sinungaling yang sinasabi mo, 'di naman totoo. Tapos nag-aakusa ka pa, sabi mo pa dito, sumasamba daw sa rebulto. Basahin natin yung sabi sa ating katekismo, CCC 2132. Pakibasa kapatid na Gab. Ito katekismo 'to, ha. Hindi niyo 'to siguro naturo. The Christian veneration of images. Oh, veneration pala. 'Di ba? Sabi pagsamba sa rebulto, sabi sa katekismo, veneration of images eh. O, de-debunk na kaagad tong si Eineb Bilbar. Praise pa lang yan, hindi pa tapos sa sentence. Mga kapatid kung Katoliko. O, diyan pa lang malalaman natin, ignorante siyang Katoliko eh. Question pa ng pananampalatayang Katoliko. O, tuloy natin yung basa. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which proscribes idol. Ay, kalinaw-linaw. Kasi yung mga images na yon, hindi naman yan sila Baal, sila Beelzebub, di ba? Sila Ra, si Osiris, di ba? Yung mga Diyos-Diyosan ng Ehipto, yun yung context ng mga kapatid eh. Di ba? Ibabato ba sa atin yung Exodo 20? Sabi naman sa MCGI nung araw, Deuteronomio 5. Oh, and yet, i-highlight mo pa, mali ka talaga dyan, Eineb Bilbar. Next, sabi pa po dito, indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. So, hindi pala yung image per se, yung bine-venerate. Take note, venerate pa yung sinasabi dyan, hindi yung worship, hindi yung pagsamba na inaakala nitong si Bilbar. Halimbawa, katapat ko yung sacred image ni Mama Mary, para sa kanya, sinasampa ko na bilang Diyos si Maria. Sinungaling lalabas ito si Ginoong Eineb Bilbar. Katoliko daw siya nagtuturo ng katekismo. Basic na basic lang to, hindi pa niya alam. Di ba? The honor paid to sacred images is respectful veneration, not the adoration due to God alone. Ayun pala. Pagdating sa Iglesia Katolika, yung word ng worship, alamin mo muna ano yung konteksto nun. Patunayan, nag-cite po yung ating simbahan ng isa sa mga sinulat po ng aking paboritong santo, si Santo Tomas. By the way, galing po ito sa kanyang suma. Religious worship is not directed to image in themselves, considered as mere things but under their distinctive aspect as image leading us to God incarnate. The movement toward the image does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is. So, kapag meron tayong sacred images sa harapan natin, kung alam natin at tapat lang sana itong si Eineb Bilbar, sa aral ng ating simbahan, alam na hindi natin sinasambayan. Kahit man ako na humawak man sa sacred images ni Mama Mary, hinawakan ko yun ng buong puso ko, sinasabi ko na po sa inyo mga kapatid, hindi ko siya sinasamba. Binibigyan ko siya ng matakas na paggalang. Bakit? Siya lang naman ang ina ng aking Panginoon. Hindi yung image ni Maria o ni Mama Mary per se, yung binagbibigyan ko ng halaga, kundi yung nire-represent niya. Kaya doon sa aral natin na to, ito din yung pang-debunk natin doon sa mga pamimiloso pong aral ng ibang relihiyon. Halimbawa yung MCGI, kabro kasi binabastos-bastos nila yung itim na Nazareno, bakit daw itim? Puti naman daw si Cristo. Kung alam niyo yung aral ng Iglesia Katolika, hindi kailangan perfect yung pagkaka-represent niya. Hindi kabastusan yun. Bakit yung anak natin stick lang tsaka bilog-bilog, naiintindihan natin tayo yun Ba't hindi tayo nagagalit sa mga bata? Yung bata nag-drawing lang siya ng bilog tapos stick, ginuhitan lang ng kaunti para sa kamay at paa. Ikaw to tatay, ito naman yung katabi niya, nilagyan yung stick lang till bilog, nilagyan lang ng triangle. Si mama na daw kagad yun. Ba't natin naiintindihan kahit hindi perfect yung pagkakagawa ng bata? It's not the image or the drawing itself yung mahalaga doon, but sino yung nire-represent nung drawing ng bata? Ay, bakit na-appreciate ng mga magulang yon? Bakit natutuwa yung magulang pag drawing sila ng anak nila kahit na hindi naman maganda yung pagkakadrawing? Kasi ang mahalaga doon yung nire-represent ng drawing. Same goes din po sa pananampalatayang Katoliko na hindi nauunawaan ng mga kapatid nating Protestante gaya ni Eineb Bilbar na nagturo daw ng Brother Gabriel, katekismo. wag mo namang i-booking na protestante. Sorry naman. Sorry naman po. Diba?
Eto pa kaburnok para na daw tayong sabi niya dito gaya-gaya. Excuse me, Enid Bar, history pa lang ng Pilipinas, wala pa protestantismo, nandito na tayo eh. At kung alam mo yung term na katekising o katesismo, hindi mo kagad pagbibintangan yung pare or yung ating simbahan na hindi tayo nagba-Bible study. Dahil alam mo na yung misa, hindi naman talaga sa Bible study. Bakit? Nung naganap yung kauna-unahang misa, kung alam mo lang yon, kapatid na Ened, nagba-Bible study ba sila doon? Ayon sa Filipos 4:6, ganyan ito yung nakasulat sa Biblia. Ganun ba ginawa nila? Hindi naman eh. Ang kauna-unahang misa po mga kapatid, yun po yung Last Supper. Ang kauna-unahang pagkakataon o pagkakatatag ng banal na Eucharistia. Kaya nga mga kapatid, yun yung summit ng pananampalatayang Kristiyano, ang summit ng pananampalatayang Katoliko. Kaya nga ang ganda nung naging homily ni Father Jun Siscon eh. I think kahit na mga devoto ng mahal na Pong Jesus Nazareno, kung naiintindihan yun, tatamaan sa puso yun. Ang tunay na deboto ng mahal na Pong Jesus Nazareno, hindi nakikita sa pagprosisyon, hindi po nakukuha sa pagbuhat ng pingga o yung paghatak-hatak ng lubid, kundi yung pagpapahalaga sa pagtanggap sa banal na Eucharistia. Bakit? Kasi yung mga prosesyon natin na yan, kumbaga na lang yan supplementation na lang, pangdagdag na lang, no? Pero yung pagdalo natin sa misa, mga kapatid, pagtanggap natin mismo sa Panginoong Jesucristo. Dahil yung Eucharistia po, yun mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Okay, napag-iwanan ba tayo mga kapatid kong Katoliko? Definitely hindi. In fact, unique ang ating simbahan. Magpasa hanggang ngayon, ang dami ng bumangga sa Iglesia Katolika. Nagkandawa sa Hindi tayo na pag-iiwan ng mga kapatid. Kasi mga kapatid, yung misa natin, hindi naman siya kagaya ng misa ng protestante. Gusto yata na itong mga to, yung kailangan nagpa-party-partihan pa. Hindi naman po ganun ang diwan ng banal na misa natin. Pagsamba ang pinakamahalaga dun at pagtanggap po ng banal na Eucharistia. Kung naiintindihan lang po sana ng mga kapatid nating Katoliko yung kahalagahan ng banal na misa, walang boring na misa at walang makakapantay na mga worship service kagaya ng iglesyang kinaaniban siguro nitong ni Ened A. Bilbar. Oo, kaya wala siyang alam. Yun Yung nga po. gospel na alam niya, Brother Gabriel, puro lang Mm. kung anong laman ng Bible. Pero yung application na parang Mateo 25 ata yun, na sinasabi ni Kristo na nasa kulungan, binibisita mo, mga nagugutom, pinapakain mo, bibihisa mo yung mga walang damit. O diba? Yan ang ginagawa ng Iglesia Katolika. Yan yung tunay na gospel. Ipakita si Kristo sa mga taong hindi nakakabot. Katoliko ngayong world's largest charitable organization. Brother Gabriel, hindi niya alam yan kasi dati daw siyang nagturo ng katisismo. Ayun. Yan ang Naku po. masarap, diba? Ayan mga kapatid So sana malinaw po sa inyo to Huwag kayong magpapaniwala sa mga ganitong komento Mag-aral na lang po tayo ng sariling atin. By the way, dito to wala tayong Bible study Kung tapat lang sana tong si Eneb A. Bilbar, yung katisismo po may halong Bible study yun Pwede naman alinin natin sa sarili natin. Hindi naman natin kailangang iwanan ng simbahan. Wala tayong dahilan mga kapatid. Ika nga the information. Scroll lang sa Facebook, scroll lang sa YouTube, pindot, click, diba? Ilang lang yan, makakakita ka na ng mga Bible study. Hindi mo na kailangan pumunta sa pagkalayo-layong lugar para makapakinig ng katesismo ng ating simbahan o Bible study ng Iglesia Katolika. Napakadali na po ng ating panahon. Kaya yung magsasabing hindi nagba-Bible study ang Iglesia Katolika, tahasang kasinungalingan, kalokohan at walang bahid ng katotohanan. So maraming salamat po sa Diyos sa panonood mga kapatid. Muli po, ako pong inyong lingkod, Brother Gabriel de Guzman ng Katanungang Katoliko. Ingatan nawa po tayong pangati ng ating Panginoon.